like I never heard before. All around me when I found you. When I found you, I found you. It felt like a breeze that came dancing. All I wish for you is to have a better life and love that will last forever. Magsama na kayong mabuti, magmahalan kayo. Alam mo naman ako lagi nakasuporta sa inyong dalawa. Kahit anong oras na kailangan nyo ako, nandito lang ako. Kahit mag-aasawa na po ako, ako pa din yung isa sa mga baby girls. Hindi walang magbabago. Madadagdagan lang tayo, magkakaroon na tayo ng boys sa wala, happy wedding, gaya rin lang masabi ni Mami. Magpapakabait, sana maging masaya ka sa magiging salmo, anak.
tayo'y nagkakatipon ngayon sa harapan ng ating Panginoong Diyos upang pagbuklurin sina kapatid na Martin John Mamaison at kapatid na Rica Shane Semilio sa pamamagitan ng banal na pagkakasal. Ang pag-aasawa ay tinatag ng Panginoong Diyos at ito'y pinatutunayan ng mga pahayag na isinasaad sa unang aklat ng Biblia. Sa Genesis na ganito ang sinasabi. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti ng lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog. At kinuhang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami. Dapat nating alalahanin kung gayon, ng pag-asawa itinatag ng ating Panginoong Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang nilalang. Itinuro ng ating Panginoong Hesukristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Panginoong Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Ganito ang kabuuan ng mga pangungusap ng ating Panginoon ayon sa pagkakatala ng Ebanghelistang si Marcos. Dahil diti iiwan ng lalaking kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At upang matupad ang banal na pagsasamang ito ng mag-asawa, ay itinagubili ni Apostol Pablo batay sa nakasulat sa banal na aklat na ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa, samantalang ito ay nabubuhay. Kaya't hindi ang babae, ni ang lalaki, ang siyang dapat magkaroon ng kapangyarihan sa isa't isa, kundi ang batas o kautusan ng Diyos sa pag-asa. Pakinggan ninyo ngayon ang mga kautusan ng Panginoong Diyos sa lalaki at sa babae na mag-aasawa. Ganito ang nakasulat na mga utos ng Panginoong Diyos sa lalaki. Kapatid na Martin John, ang tungkulin ng lalaking ikinakasal ay itinuro ng dakilang apostol na si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso. Sinabi niya, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Upang lalong may pakilala kung gaano kadakilang pagmamahal ang dapat iukol ng lalaki sa kanyang asawa, ay sinabi pa ni Apostol Pablo na, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Bukod dito, ang lalaki ay pinapananagot din na siyang magkaroon ng pamumuno sa kanyang asawa, sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Upang maging maligaya at matiwasay ang pagsasama ng mga lingkod ng Panginoong Diyos na itinali sa isa't isa ng kanyang mga kautusan, itinatagubili sa lalaking ikinakasal ang ganito. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Gayon din naman, ayon sa sulat ni Apostol Pedro, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala na pakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidla
Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ang lalaki rin ang pinapananagot ng Panginoong Diyos sa paghahanap buhay. Ganito ang utos ng Panginoong Diyos sa lalaking si Adan na nakasulatin sa banal na aklat. At kay Adam ay sinabi, sapagkat yung tininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyon. Sumpain ng lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa pawis ng iyong buka ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyang ka kinuha. Sapagkat ikaw ay alabo at sa alabo ka uuwi. Yan ang iyong pananagutan, kapatid na Martin. Kapatid na Rica Shane, ang tungkulin ng babaeng ikinakasal ay itinuro rin ni Apostol Pablo. Doon din sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso na sinasabing, gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili. At ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Ang paggalang na dapat iukol ng babae sa kanyang asawa ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas na nagsasabi, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Ang babae ay hindi pinahihintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae mag-aral at tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit, hindi ko ipinahihintulot ng babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ipinahayag ni Apostol Pablo ng babae ay dapat maging uliran sa lahat ng bagay upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, magpakahinahon, magpakalinis, magpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kanyang asawa upang wag lapastanganin ang salita ng Diyos. Ang babaeng ikinakasal na may ganitong katagian ay lubhang mahalaga. At ang lalaking nakasumpong sa kanya ay nakasumpong ng isang mabuting kapalaran na tupad sa kanyang kawikaang sinabi ni Solomon, isang mabait na babae, sinong makakasumpong? Sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at ay hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Tunay na ito ang dapat na maging katagian ng babaeng ikinakasal. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Subalit sa ibabaw ng lahat ng ito, kapatid na Martin at kapatid na Rica, pananagutan ninyong mag-asawa na umibig sa Panginoong Diyos, gaya ng isinasaad sa mga aklat ng kautusan. At iyong iibigin ng Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Ito rin ang ipamumulat ninyo sa inyong magiging mga anak, sapagkat ito ang sinasabi ng kautusan na iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Kung ang lahat ng mga kautosang ito na itinatali sa inyo ngayon ay buong ingat ninyong isasagawa, ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay magiging matagumpay sapagkat tatamuhin ninyo ang pagpapala at paglingap ng ating Panginoong Diyos gaya ng sinasabi sa mga awit ni David. Mapalad ang bawat isa
na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagkat yung kakanin ang gawa ng iyong mga kamay. Maging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo'y parang mga puno ng ulibo sa palibot ng iyong dulak. Narito, na ganito nawa pagpalain ng tao na natatakot sa Panginoon. Ito ang hinahangad at idinadalangin ng lahat ng mga sumasaksi sa banal na pagtitipong ito. Natamuhin nawa ninyong dalawa ang masaganang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Kapatid na Martin Jan Mamaison at kapatid na Rica Shane Semilia, tinatanggap ba ninyo ang mga kautusang ito ng ating Panginoong Diyos na maging tali at buklod ng inyong pagsasama bilang mag-asawa? Nakatalaga ba kayo na itisumpaan ngayon sa harapan ng ating Panginoong Diyos na maririnig ng inyong mga piling saksi at ng kapulungan ito? Mangyaring tumayo kayong dalawa. Tumayo rin po mga ninong at ninang, maging ang mga abay na babae at lalaki. Mamalagi pong nakupo ang kapulungan. Kapatid na Martin Jan, pakitas mo ang iyong kanang kamay. Iyong pakamamahalin, maging sa kalusugan at sa karamdaman, sa kasaganaan at kahirapan, at iwan mo man ng iba, ay mananatili ka sa Kanya habang kayong dalawa ay nabubuhay. Ibaba mong iyong kamay, kapatid na Rica Shane, pakitas mo naman ang iyong kanang kamay. Kapatid na Rica Shane Semilia, matintinding bang iyong sinasang-ayunan na tanggapin si kapatid na Martin Jan Mamaison na maging yung tunay na asawa na sa iyong iibigin at igagala at mabubuhay kang kasama niya sa buong pagtitiwala at pag-ibig, sa kalusugan at sa karamdaman, sa kaginhawahan at sa kahirapan, at iwan mo man ng iba, ay mananatili ka sa Kanya habang kayong dalawa'y nabubuhay. Ibaba mong iyong kamay, mangyaring magharap kayong dalawa, at pagbuklurin ninyo ang inyong kanang kamay. Akong si ay kinukuha kita na maging aking tunay na asawa. At ako ay nangangako at nakikipagtipa sa iyo sa harapan ng Panginoong Diyos at ng ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan, at sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Sabihin mo naman, kapatid na Rica Shane, kay kapatid na Martin, ang mga pangungusap na ito. Akong si ay tinatanggap kita na maging aking tunay na asawa. At ako ay nangangako at nakikipagtipa sa iyo sa harapan ng Panginoong Diyos at ng ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan, at sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Kapatid na maid of honor, pakikuwang bouquet. And best man, pakikuway sing-sing na para sa babae, pakibigay kay Ka Martin.
Pakilagay muna dito sa aklat, Martin. Naway ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Mangyaring kunin mong singsing, kapatid na Martin, at bago mo isuot sa kaliwang palasingsingan ng kapatid na Rica Shane, ay iyong sabihin sa kanya katumingin, ang singsing na ito ay ibinibigay ko sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Dito po, no, pakikuha na labing singsing. Naway ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kapatid na Rica, pakikuha ang singsing na ito. At bago may suot sa kaliwang palasingsingan ng kapatid na Martin, ay yung sabihin sa kanya, ang singsing na ito ay ibinibigay ko rin sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Kapatid na Martin at kapatid na Rica, mangyaring maghawak ang inyong mga kamay na may singsing. Bayaang ito'y maging tatak ng inyong pinagbuklod na kapalaran at ng inyong pagkakasundo, pagsusuyuan, pagmamahalan at katapatan, na sa pamamagitan nito mula ngayon ay natatalian kayo hanggang sa kayo'y papaghiwalayin ng kamatayan. At yayamang tinupad na ninyo ang matapat na pagkakasundo. Ako sa pamamagitan ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo ay ipinahahayag ko na kayo'y tunay ng mag-asawa ayon sa mga utos ng Panginoong Diyos at ng mga batas na ating basa. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalagin ng tao. Lumuhod kayong mag-asawa, tumayo po ang lahat. Nadarama namin ng iyong pagmamahal, pagmamalasakit mo sa kapakanan ng iyong mga hinirang. Sa araw na ito, naging saksi kami. Itinaguyod mo ang mga lingkod mong ikinasal. Pinagtibay ang kanilang pagmamahala sa harapan ng mga piling mga saksi ng kanilang mga magulang at ng kapulungan ito, lalo sa iyong banal na harapan. Nangako sila sa isa't isa. Magsasama sila sa hirap at ginawa, sa lungkot man at sa ligaya, hanggang sila'y papaghiwalayin ng kamatayan. Alam namin, hindi madali ang pagdadala ng buhay. Maraming dumarating at nangyayari, mga bagay na hindi namin inaasahan. Ama, sa iyo kami mananalig, sa iyo magtitiwala ang mag-asawang ito. Ang habilin po ng kapulungang ito sa pangunguna ng kanilang mga magulang na unang nagmahal at nagmalasakit at nangarap sa ikaliligayan ng kanilang mga anak. Ang aming panalangin, huwag mong kalilimutan ang bagong mag-asawa. Pag sila'y haharap na sa iba't ibang hamon ng buhay, kapag susubukin ang kanilang katatagan, ang kanilang pagmamahalan, Ama, parang habag mo na po, hawakan mong mag-asawang ito. At kapag sila'y nananalangin sa iyo, naglalagak ng kanilang tiwala, lagi mong ipadama sa kanila, mga anak mo kami, na hindi mo kami matitiis, hindi mo kami pababayaan. Ang panalangin po ng mga lingkod mo, pwede bang regaluhan mong bagong kasal ng isang maligayang sambahayan? Ibiyaya rin ang kalusugan at kung maaari, Ama, ibiyaya rin
ang magiging supling ng kanilang pagsasama na lalong magpapatibay ng kanilang pagsasama at magbibigay ligaya sa kanilang buhay. Jesus na aming Panginoon, nananalangin po kami sa iyo. Ikaw man po sinusuyo namin na sana'y paglaanan mo ng iyong basbas ng mabuting kapalaran ang bagong mag-asawa. Maging matatag na Iglesia ni Cristo, maging mananampalataya ang mga aral na kanilang narinig at patuloy na itinuturo sa kanila, maging tali na kanilang pagsasama para maging daluyan ng basbas at pagpapalang aming kailangan. Ama, sa patuloy naming paglapit, pagpalain mo rin ang kanilang piniling mga saksi, ang kanilang mga magulang na magiging tagapayo pa rin nila, lalo't darating ang mga suliranin at magaligalig sa kanilang buhay. Nawa po ang lagi naming masabit, maituro sa kanila ang ayon sa iyong banal na kalooban, ang katotohanan ng aming narinig, ang pinapagsama mo ay hindi dapat papaghiwalayin ng sino man tao. Magpala ka po sa kapalaran ng bagong mag-asawa. Basbasan mo rin ang lahat ng nagmamahal, lahat ng nagmamalasakit sa kanila. Maugnay kaming lagi sa iyong pamamahala, pinagtibay mo po ang kasal ng iyong mga hinirang. Sa pangalan po ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Ready ka na rin, Kamardin? Kamardin, you may kiss your wife. B. Sa wakas, ang espesyal na araw na matagal nating pinakahihintay ay dumating na. Ilang buwan o halos isang taon nating pinaghandaan sa tulong at awa ng Ama. Ito'y natupad na. Marami mang pagsubok ang ating pinagdaanan, naragpasan natin itong magkatuwang. Ngayon, tayo ay pinag-isang dibdib na, lalo pa tayong magpakatatag ng magkasama. Pinapangako ko sa iyo na hindi kita sasaktan at higit sa lahat, anuman ang mangyari, hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita, Rika. To my dearest Martin John, may pangit, may palagi, and now may gwapong asawa. Bawi. This is it. Ito na yung araw na pinagpanata natin at salamat sa Ama for hearing our prayers. Sino ba mag-aakala na yung tinatawag mo lang na ate noon? Magiging asawa mo na ngayon. We started as friends. We've been together for 4 years and it's never easy. Maraming pagsubok na pinagdaanan, maraming iyak, tawa, away na dumating. But we're still together, getting strong and here today, celebrating our love. We lagi ko ipagpapasalamat ang pagdating mo sa buhay ko. Thank you for the love, care, and understanding. Thank you for appreciating me even I'm in my lowest point. For making me beautiful beyond my imperfections. I'm always thankful na sa tagal ng paghihintay ko, ikaw ang dumating. You are my first and only. Thank you for sharing your family. Di man natin kasama sa family. But I love you always, asawa. Love your wife.
days, you're my forever, you're my reality. You're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly. And I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do. And I will, when the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take, I choose you. This is more than just a wedding. This is etched into eternity. With our union, we will move mountains. We will live on our knees. 'Cause he'd choose us in 100 lifetimes. He'd choose us in 100 worlds. He'd find us, and we'd say we do for the rest of our lives. With all that we have, we do. And we will, when the sky turns black and he comes back riding on the clouds. Every day and every moment, every breath we take, we choose you. Look into my eyes, dear. Look into my eyes, dear. 'Cause this is where it starts. Yes, this is where it starts. I'll give you my whole heart for my whole life. I'll give you my whole heart for my whole life. And this is where it starts. And I'll say I do for the rest of my life. With all that I have, I do. And I will, when the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, and every breath you take. And with that, let us all welcome
Raj, starting with our principal sponsors. We have Sir Michael Pedragosa and Mamina Balbena, represented by Sir Angela Madulid and Ma'am Marites Madulid. We also have Sir Roland Bartolero and Ma'am Elsa Bentasal, to be presented by Sir Marcelino Mamaison Jr. and Ma'am Jovelina Mamaison. And we also have here Sir Brady Aquino and Ma'am Judith Nobleza, to be represented by Sir J. Brian Aquino and Ma'am Apollonia De La Cruz. Let us give way to Sir Paolo Lindna and Ma'am Charmaine Joycesa, represented by Sir Monica Mamaison and Ma'am Nancy Mamaison. How about Sir Noble Sevilla and Ma'am Bridget Milata? Sir Noble Sevilla, represented by Sir Renato Sevilla. Ladies and gentlemen, palakpakan para sa ating mga principal sponsors. Ayan, medyo naging excited lang natin mga parents. And with that, let us all welcome our lovely parents. The parents of the groom. We have Mr. and Mrs. Mandina Mamaison. How about the parents of the bride? We have Mr. and Mrs. Ricardo Sevilla. At this time, let us move on to our best man and maid of honor. We have Micaela, Rayo, Pablo, and Maricar Sevilla. Let's go! And our groomsmen and bridesmaid, we have Ryan Dave, Tula, and Resume Sevilla. We also have Roxanne Oriana and Steven Servito. How about Elsie Reyes Nicolata and Christine Panilina? And repeating our groups and bridesmaids, we have Jocelyn Nicolata and Elsa David Mamaison. And this time, everybody, I would like to request everyone to please rise who never gave up on their love and decided to seal their love through the sacred sacrament of marriage. Ladies and gentlemen, let us all welcome our newlywed couple, Mr. and Mrs. Marlene Mamaison. Sabayan ng palakpak! Hey! Let's go! Once again, ladies and gentlemen, our newlywed couple, Mr. and Mrs. Mamaison, palakpak naman dyan! Let's go! Wow, I love the energy! Panginoon na aming Diyos, hindi matapos-tapos ang aming pasasalamat sa iyo sa pagkakaloob mo po ng napakagandang pagkakataong ito upang masaksihan namin ang pag-iisang dibdib ng aming mga mahal na kapatid, ang kapatid na Martin at ang kapatid na Rica, sa pagpapatuloy ng pagdiriwang namin sa araw na ito. Sana po pakuran kami ng kapayapaan. Punuin pa po ng kagalakan ng aming pong mga puso at patuloy mo pong basbasan at pagpalain ang aming pong mga mahal na kapatid, ang kanilang pagsasama, lalo na po ang ginagawa namin mga paglilingkod sa iyo. Pakibasbasan mo rin po ang mga tatanggapin namin mga biyaya, maging lakas ng aming pangangatawan at magamit po namin sa pagpapatuloy na paglilingkod po sa iyo. Umaasa kami sumasampalataya
pinagpala mo po ang buong panahon ng amin pong selebrasyon, lalo na po ang bagong kasal na kapatid na Martin at kapatid na Rica. Tinanggap na namin ang iyong mahalagang basbas sa pangalan po ng Panginoong Yesus Cristo. Amen. 5, 4, 3, 2, and 1. Palakpakan naman po para sa ating bagong kasal. And with that, we would love to give us a message. Po, sa lahat po na nagpunta para po makiselebrate po sa amin. Maraming salamat po sa effort and time na binigay niyo po sa amin. Sana po lahat po tayo mag-enjoy po tayo dito sa celebration na ito. Yung po. Po, hindi ako nagpapasalamat po kami. Inyo po na umabsent pa po sa trabaho, galing pa po sa mga layo. Salamat po sa inyo na celebrate po kayo sa amin. Maraming salamat po. Thank you so much, Mr. and Mrs. Monson. You know what? Listen, the occasion for the special, of course, is that you, my dear friends, ladies and gentlemen, are sending your effort and time para samahan si Martin. And of course, Rica sa kanilang napaka-espesyal na araw. And with that, we're now ready to slice our cake. Lakihan nyo lang. Mas malaki, mas masarap. There you go. Ayan, na yung favorite kong part, yung subuan. Hindi nyo natatanong, magaling akong sumubo. Ng cake. Ayan, yun. Okay, so Martin, pwede mo lang subuan na yung asawa. Sabi nila Martin, kung gaano daw kalaki yung sinubo mo, ganito din kalaki yung pagmamahal mo. Patingin nga kung gaano kalaki yung pagmamahal mo para kay Rica. Hala ka dyan. Yun lang. Gusto ko ipasububuong cake, ang laki. Nagmumukha ko yung pagmamahal ni Martin. Wow. Oh. Sige. Gangang malaki. May nanginginig ba? Wow! Palakpan naman natin si Ma'am Rica. And this time, Rica, it's your time para bumawi. Subuhan mo na rin ang iyong asawa. It's just like surrendering yourself to Martin. Pati lang na. Mamaya na daw yung malaki. Okay. Palakpakan naman natin, Mr. and Mrs. Mamaisona. Hi, Jobs. Hi, Ate Rica. Today is the day that the Lord has made. Alam naman natin lahat ng kasal ay isang pinakamahalagang araw para sa dalawang magkasintahan. At dumating na kayo sa punto ito, alam naman natin na ang kasal ay sagrado para sa dalawang magmamahal. Naway pagkalooban kayo ng amahan ng matibay at makabuluhang pagsasama. Dahil alam naman natin lahat na pagpapakasal ay hindi kanin na pa na isubong na mainit ay pwede mong iluwa agad. So, hindi po gawin yun. Marami pa po kayong pagsubok na pagdadaanan. At sana harapin niyo po ito na magkasama at may panindigan tulad ng ipinangako niyo sa harapan ng tahanan ng Diyos. Diyos, naway ingatan mo ang babaeng pinangakuan mo ang pagmamahal na higit pa sa iyong buhay. Please, huwag ka maging loyal. Maging faithful ka sa kanya, ganun din sa lahat. Congratulations sa inyong dalawa. Kumain kayo ng magpakarawi. Ayan. Maraming salamat, Jonas. At this time, samahan po natin ang aming bagong kasal. Let's raise our glasses as we toast for the celebration and the new beginning of the lives of this couple. Itakas po natin ang ating mga baso. At the count of 3, cheers tayo. And 1, 2, 3, cheers! Ayan. And of course, Martin and Rica, you have to seal that with a kiss. Kiss naman dyan. Ayan. Martin and Rica, you seal it with a kiss, of course. And then kiss tayo. Makakarami na si Martin. Ayan. Warm up pa lang yan para mamaya.
so much. And this time, on behalf of Ma'am Marietta, the parent of Sir more than Ma'am Corazon Pinero. Hello, Dean, Rita. Congratulations sa inyong dalawa. Kung anumang pagsubok ang dumarating ay kaya niyo yan sa inyong pamilya. Thank you so much. Palakpakan natin Mr. Mandingo Maison and Ma'am Corazon Pinero. And let's have Mr. and Mrs. Ricardo Similia. And a message. Wala mo nang iiyak. Ay, naiiyak. Si Mama. Rika, Martin, isang message ko lang sa inyo, magmahalan kayong mabuti. Sana lahat ng pagsubok na pagdaanan nyo, nandito lang ako at ang papa mo. Pag nagkaanak kayo, kahit ilan pa, aalagaan ko pa rin. Kahit bigyan pa rin ako ng lakas ng katawan. Lahat ng kailangan nyo, lahat ng pagsubok na darating sa inyo, nandito kami ni papa mo. Yeah, thank you so much. How about Sir? Everything said na ni Mrs. eh. Ayan. So I have nothing to say anymore. Ayan. Pero gusto mo marinig, di Ma'am Rika, tama? Ayan. Mahirap. Inalagaan namin yung Martin. Ayan. Kaya ka pala. Maraming mali yung kasama nagdaran. I hope kung saan bibigyan ng samang loob. Salamat at nakakilala siya ng isang lalaking kagaya mo na sabing dalawa. Bakit naman ganun? Ano ba yun? Okay na eh. Ayan, maraming salamat. Palakpakan naman natin the parents of the couple. And this time, let's have a photo op. And this time, I would like to call in our maid of honor. Let's have Maricar Sibina. Hello, Maricar. Isa din na. Ang ganda rin ito na parang kagagaling lang sa pag-iyak. Smile. There you go. And now let's have the maid of honor. Sabi ko kay Mingming, mag-prepare ba ako ng speech? Kasi, pero nag-prepare ako kasi ako Girl Scout kasi MMK po kasi ito. First, ito, alam ng family namin, NTSB po yung ate ko. So, NTSB girl finally makes her the one. The one that she'll spend the rest of her life with. Ate Rika, this is our family. Alam ko, diba? Naalala ko po noon, kwento ko lang lagi kasi yung mga pinsan namin, lagi siya tinatanong, kasi nga NDSB siya, diba? Kailan ka ba magbo-boyfriend? Lagi mo siya, siguro sa bawat family reunion, sa bawat get-together, ayan, yung mga pinsan ko dyan, shout out. Lagi nila tinatanong si ate ko, kailan ka ba magbo-boyfriend? Kasi ever since college po, high school, wala pa po siya pinapakilala sa amin. I think sa mga college friends po niya, may mga naliligaw naman po sa ate ko, pero pingin mo kasi talaga siya. Ayun, ate, finally meron ng tuwan. Ay, kuya na kami. Ayun, ate, alam mo, you've been my life's anchor, alam mo yan. Bawat run ko, bawat problema ko. Siguro sobrang grateful ako na meron akong ate na mo. Sobrang believe ako sa mga sacrifices. Imagine at the age of 24, ilang taon ka ba nag-abroad? Naglakas po siya ng loob para mag-abroad, para sa amin, para sa family.
And I hope that you'll remember that na sobrang laki ng impact mo para sa family. And sana less harsher na sa sarili. Kasi andyan na si Kuya din. Ayun, sobrang grateful din ako na 3 tayong magkakapatid na babae. Siguro yun yung pasalamat po namin sa parents namin kasi aside sa good genes, meron kaming Tres Marias kasi sobrang sarap po sa pakaramdam ni ate at mga babae kapatid kasi nahihiraman mo ng clothes, ganyan. And ngayong misis ka na, wala pa rin magbabago. Ayun, ikaw pa rin yung nilolook up namin na ate. And know that I'm always one call away. Lagi. Kahit rat pa yan, pag nag-away kayo ni Kuya Den, ano na yun, void na pala yun. And Kuya Den, sobrang grateful po ako na dumating ka sa buhay ni ate. Kasi, being an OFW is never easy, pero salamat kasi you make it bearable. You became her home when she's away far from home. And ayun, salamat din po kasi alam ko to bakit po kami magkakapatid. Salamat kasi natitiis mo yun. Alam ko, pag minsan may misunderstanding, kaya niyo yan, naniniwala kami. And lastly, I hope and I pray na you'll continue to hold her hand all throughout. And thank you din po sa family ni Kuya Den kasi sa Bahrain po sila po yung naging family ni Ate Odette, si Ate Mace, papa po nila. Sobrang grateful po kami kasi tinanggap niyo po ng buong-buo yung ate ko. And salamat po kasi pinaramdam niyo po sa kanila na hindi siya mag-isa doon sa Bahrain. Salamat po. And alam ko ang hirap na pinagdaanan niyo sa wedding na to. But remember that the wedding is a celebration of love. And it is not just about the wedding, like the party, but the marriage itself. Ayun, sana bigyan na kami ng pamangkin. Joke lang. Ayun. Ito na yung finally, may asawa na si ate. Finally, may kuya na kami, and finally, may bago na namang pamilya na bubuo ng magandang memorya. Ayun, mahal na mahal ko kayong dalawa, and kuya, officially kuya na namin. Yun lang po, thank you. Thank you so much at palapalan natin our maid of honor, none other than Mama Ricardo Simida. And this time, ayan, sa lahat po ng mga nagmamahala kay Morden and Rika, it's about time to show your love. Okay. I would like to call on Ms. Joseph Moreno to lead the prayer po para sa ating pagkain. Requesting everybody to please rise. Manaming Diyos, maraming salamat po. Patuloy kang nahabag sa iyong pagkahinirap. Pinakinggan mo po ang ipinagpanata ng iyong pong mga lingkod na ngayon pinapag-isang dibdib mo sa loob ng iyong banal na iglesia. Ama, pinupuri ka po namin sa walang hanggang pagmamahal mo sa kanila. Patuloy mong tinugon ang kanilang mga panalangin at ipinagkaloob mo sa kanilang sandaling ito. Narinig namin ang mga pahayag ng kanilang mga mahal sa buhay. Handa po silang tumulong para po sa mga kapatid namin na iyo pong pinag-isang dibdib. Subalit sa kabila ng lahat dakila naming Ama, ikaw pa rin po ang laging tatawagan ng iyo pong mga lingkod. Darating sa buhay nila, magkakaroon sila ng mga suliranin. Susubukin mo ang kanilang mga pagsasama. Aming Ama, nawa po kapag dumarating ang sandaling iyon, maalala nila ang kanilang mga sinumpaan, lalo na po nung pinapag-isang dibdib mo ang iyo pong pagkahinirap. Nawa manghawak sila sa iyong mga salita at mamalagi silang matatag bilang isang sambahayan na sumusunod po sa iyo pong banal na kalooban. Mamalagi rin sila sa pagtupad ng kanilang pananagutan, lalong-lalo na po sa ipinagkaloob mo sa iyo pong mga lingkod. Alalahanin mo po kami sa sandaling ito, Ama. Patuloy kaming napababasbas sa iyo, lalo na po ang mga pagkain inihanda ng iyong pagkahinirap.
Tatanggapin namin ito, dakilang Diyos. Magbubunga ito ng kalakasan ng aming pangangatawan upang ang aming pong mga abang sarili gugugulin namin sa pagpaglilingkod sa iyo. Ano man po ang nakita mong mga pagkukulang namin, patawarin mo po ang iyo pong mga lingkod. Mamalagi kami sa iyo pong awat habag. Mamalagi kaming nakapagbibigay luwalhati sa iyo. Hinihiling na namin ang lahat ng ito, kalaki pang kapayapaan na igagawad mo sa amin sa sandaling ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. We may now take our seats, and this time, the foods will be served directly at your tables. Summer after high school when we first met, we'd make out in your Mustang to Radiohead. And on my 18th birthday, we got matching tattoos. Grabbed a bunch of blankets and climbed to the roof. Talk about our future like we had a clue. Never planned that one day I'd be losing you. In another life, I would be your girl. We'd keep all our promises, be us against the world. In another life, I would make you stay, so I don't have to say you were the one that got away, the one that got away. I was June and you were my Johnny Cash. Never one without the other, we made a pact. And sometimes when I miss you, I put those records on. Someone said you had your tattoo removed. I saw you downtown singing the blues. Time to face the music, I'm no longer your muse. In another life, you would be my girl. We keep all our promises, be us against the world. In another life, I would make you stay, so
This is sarap pag napanigilan ang iyong ulo. Di ko magpapalit, hindi mo sa mundo. Eto tayo sa huli, palagi babalik pa rin sa'yo. Sa huli, palagi ibigin ko balik sa'yo. Tuloy-tuloy pa, nais kong malaman mo sa pagitan natin, bilang kapito, sa malimang yamunin, ikaw pa rin naman, natatanging kong dalangin hanggang sa huling sigaw. Sa huli, palagi babalik pa rin sa'yo. Mahal sa huli, palagi ibigin ko balik sa'yo. Ulit-ulitin ba, nais kong malaman mo ayan. Ayan, sa lahat po ng mga gustong magpakita ba ng suporta. Ayun, maraming mo. Gusto ko yan. Alam, gusto ko itong kunin o makapal. Tig-isang talo yan, tig-isang libo. 9 pa rin. Di tayo alis sa 9. Ayaw yung isa-isahin ko kayo sa inyong mga mesa. Eight! Ayan, tumayo tayo. Huwag kang mahiya. Huwag kayong mahiya kayo. Seven! Sige na, ilagay niyo na yan. Pwede na naman Gcash. Anong Gcash number, ma'am? Sir, 927-631-2029. 6 5 Wala na tumatayo. Meron pa. Ayun. 5 Sir, 927-631-2029. Ayan. 4 ayun, nakikita ka. Nagsasabit, ma'am? Wala lang pong space dyan dito na, oh, may street. 3 Magsasabit? Ay, ikaw naman. Meron pa, oh? Meron pa. Ayun. 2 hindi ibig sabihin pag tapos na ang countdown, hindi na pwedeng magbigay, ha? Pwede nyo lang iabot. Okay, and 1. And this time, I would like to call down our best man maid of honor. Ready na sila? And our Gilabel Couple, dito tayo sa both ends. Okay, both ends. Kalingan mo, Brita. Kasi ang pera talaga nasa iyo. Dapat nasa iyo yan.
Kung hindi, mag-iinom yan ni Sir Martes. Okay! Let's have some upbeat music, BJ. Ito na. Juan and Enrica. Ready! Okay, so, kung mapapansin nyo, may sampayan dito. At ang ating newlywed couple, the groom and the bride, they're on the both ends. So, paunahan sila or karamihan sila na makukuha. Okay? Sige nga, tignan natin. Okay, ready na tayo? In 3, 2, 1, go! Natin kung mabuting asawa si Sir Martin. Sige, kung hindi outside na Colombo ka kaagad, sige, i-test natin si Sir Martin. Sige nga, kung iso-surrender ni Sir Martin. Sir Martin, iso-surrender hindi. Imbis na isurrender kukunin. Okay, and this time, let's
Garcia. Ayan. Galing. Maraming salamat. And dear Francesca Palapan, magwala na ng time. Let us listen to the message of our new co-host and amazing Mamayson. Ayan. Maraming salamat po sa lahat po na pumunta. Sa lahat po ng tumulong din po. Salamat din po sa mga suppliers, sa mga coordinator po namin. Kahit medyo rush talaga. Salamat po sa inyo. Yun lang po. Mrs. Erika, maraming salamat. Mrs. Ustara, Po, maraming salamat po sa lahat na nagpunta dito po sa celebration po namin ni Marty. Maraming salamat po sa families po namin na nanggaling pa po sa iba't ibang lugar. Yung iba po galing pa from Visayas, Manila, Bulacan, Pampanga, dito po sa mga taga-Pangasinan. Maraming salamat po at nakisaya po kayo sa amin. Another thing po, thank you po sa lahat po ng aming suppliers. Kay Sir Ruben po na nag-organize po nito. And sa JMAX po sa pag-accommodate ko sa amin. Sa Lens Capture na which is beyond expectation po yung naging save the date namin. And for the gowns and entourage groomsmen and bridesmaid kay Sir Adjo sa team niya po. And then sa photo booth po, kasi wala po
Yun po. Next, sa family po ni Mama Maret and ni Papa Manting, sa family ni Mama Tess and Papa Rick. Thank you po talaga na naglaan po kayo ng oras para po makasama namin kayo lahat. Ayun po. Salamat po at ingat